Naging mainit naman ang pagtalakay ng Senate Committee on Energy hinggil sa system loss charge na singil sa kuryente. Ito ay matapos kinuwestiyon ng mga mambabatas kung bakit sa mga consumer ipinapasa ang bayaring ito. May report si Daniel Manalastas live. Daniel? Yes, Daniel. Yes, ay tama ka dyan, no? Sa pagtalakay nga ng Senate Committee on Energy, iisa lamang yung tono ng mga senador. Bakit sa consumer ipinapasa yung pasaning ito? Kung bakit sa consumer pinapasa yung bayarin nga hinggil dito sa system loss charge. Sa pagdinig ng komite kasunod ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinanong ni Senate Energy Committee Chairperson Erwin Tulfo sa Energy Regulatory Commission kung bakit hinahayaan na lang na taong bayan ng sumalo ng bayarin at hinayaan ng mga distribution company. Sabi ni Senate President Win Gatchalian, kung gustong mapababa ang electricity bill, dapat i-target ang pinakamalaking singil, ang generation charge. Anya, dapat itong ma-audit maigi. Piniliwanag naman ng Meralco ang system loss sa pagharap nito sa pagdinig, ngunit tila hindi nagustuhan ng ilang senador ang paliwanag nila. Ginawa na ho namin lahat ng hakbang para po maibaba ang non-technical loss. Tinaas po namin ng metro sa mga ilang depressed areas para hindi maabot. Yet may nangyayari pa rin hong non-technical losses. So ang solusyon, kung gusto natin i-eradicate ang or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses at dapat meron po kayong allowance lagi for losses. I had a degree po in business management kaya alam ko ho yun. So ibig ko lamang sabihin, are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na mo namin problema yun. Hindi na rin ho problema ng consumer yun. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka, wala kaming pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo, binibigyan nyo kami ng kuryente, pero yung sinasabi mo na para bantayan, walang magnanakaw. Bakit kami na naman ang sasagot noon? Parang ayaw magkaroon ng losses, di wag ka, lumipat ka na ng negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi? Kayo wala na ba kayong sasagutin na losses? Ang punto namin ni Senator Risa na dapat ma-audit mabuti at makita natin kung tama ang ipinapasa sa consumers. Samantala sa ongoing pa yung hearing ng Senate Committee on Energy at ilan din sa tinatalakay yung panukalang ambyenda sa EPIRA Law. Jai? Yes, Daniel. Sa puntong ito, may nabanggit ba ang komite kung meron na silang gagawing hakbang para mapadali ang pag-amyenda sa EPIRA Law? Dahil ayon sa pag-aaral, ay aabuti ng halos 1 taon para matanggal ang system loss kung ito ay talagang rerepasuhin ng dalawang mababa at mataas na kapulungan. Sa parte naman ng Senado na nagko-commit naman yung mga senador na talagang bubusisiin nilang maigi itong system loss charge. At alam mo, katunayan nga siya, kakasona lamang ng Pangulo, nagsagawa kagad ng pagdinig ngayong Huwebes. Isa sa mga senyales na talagang naispaspasan ito ng Senado. At inaabangan din natin kung ano pa yung mga gagawin pa nilang hakbang para hindi lamang yung system loss charge, katulad ng binanggit kanina ni Senate President Win Gatchalian, pati na rin ni Senator Risa Hontiveros, dapat din siguro tignan din yung generation charge. Kasi ito rin yung nakikita sa pagdinig na malaki nga na naiaambag na singil sa ating, katulad na sa ating mga consumer.